Nagparamdam na muli si world number 1 Magnus Carlsen. Kasali na po siya ngayon sa Chess.com Open Championship double elimination round. Ibig sabihin, kapag natalo ka sa knockout system na to, mauuwi ka muna sa loser's bracket. At ang winner's bracket, pag na-maintain hanggang dulo, may kapangyarihang twice to beat sa championship or sa grand championship. Nandito po si Sindarov. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung bracket nila. Sino-sino ba yung mga players na nakalusot dito? 2 games po na mabigat ang laro ni Magnus Carlsen sa kanyang mga nakamatch ang i-analyze natin. Pero bago yan mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Siyempre hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po, no? It's white to play. Ano kaya ang gagawing napakagandang tirada dito ng puti na sa ayaw at sa gusto ng black talagang mawiwindang? Puwersahan ito mga kamatyas Sige po, yung makikita nyong solution, lapag nyo lang sa comment section below. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, napakaganda po nito. Gawa na kayo. Free lang ang paggawa ng account dito. Napakagandang pang-puzzle, pang-improve ng inyong mga analysis sa paglalaro. Ayan, no? At ang website po nito, makikita nyo lang din sa description ng video na ito para magkaroon na po kayo ng account sa mga wala pa. Alright, eto birahin na kagad natin. Ang una niyang nakamatch dito ay ang malakas na taga-Armenia na si Shant Sargsyan. At pumili lang po tayo ng isang matindihang laban nila at magkakaalaman na sino ba yung nalaglag at sino yung susulong sa winner's bracket. Ang ginawa ni Magnus ay nag-D4, Knight F6 si Sargsyan, Knight F3, G6, King's Indian po ang gustong mangyari ng black pagka ganyan. O kaya, Granfeld, yung nagdi-D5, no? Pero nag-G3. Sinabayan ni Magnus, ginaya niya, no? Fianchetto system ang gusto niyang mangyari, pero nag-C5. Ayan, kaunting kaalaman lang po sa opening. Ang original kasing setup ng black pag King's Indian ang gusto, yung nagdi-D6. Tapos, castling, no? Tapos, Knight BD7 or Knight C6, tapos susundan ng E5. Palaging naka D6, E5 ang King's Indian original setup Pero kapag naka C5 po, ibang mundo na ito. Benoni naman ang kauuwian. Si Benoni mahilig sa C5. Okay? At kinain lang ni Magnus. Yan ang kanyang rapid variation. Bakit rapid? Kasi po time control nila ay 10 minutes. Rapid. Interesting ito. Unusual. Usually po, tinutulakan lang yan ng D5 o kaya nagsi-C3, pinapasolid lang yan o kaya nagkakasling lang. Hinahayaan lang ng puti na ipakain yung pawn sa D4 tapos may Knight X D4 so okay lang naman. Pero dito, kinain ni Magnus. Kakaiba. Queen A5 check. Nangamba kagad si Sargsyan na, uy, teka muna, baka di mabawi yan So, Queen A5 check muna para mabawi kagad. Tinirahan po ng Knight FD2. Yan ang mga discarding kakaiba, no? Pero kay Magnus mo makikita Kinaslingan lang. Kumpiyansa dito na, okay, wala ka pa rin namang magagawa para depensahan yan. Tama naman yun. Nag-Knight C3. Develop lang ng develop si Magnus. At kinain na po. Knight B3. Develop ulit. Atake sa Queen. Queen C7. At nag-A4. Yan naman ang novelty na binitawan dito ni Magnus. Ibig sabihin, wala po sa libro. Bagong luto. Yung tinatawag natin bagong luto. Umuusok palagi, no? Kasi ang old line dito na tinira nitong nakaraang 2021 ay Bishop G5. Para ang idea, simpleng kakainin ang knight, may lundag ng knight, double pa rin naman, makukuha din ng bishop. Interesting po para sa akin yung Bishop G5, no? May pressure kagad Pero itong A4 ni Magnus, medyo hindi pa natin magets. Malalim. Malalim. Tingnan natin kung ano epekto niyan mamaya. Nag-Knight C6, castling, D6, okay? Develop. Nag-A5. Yan ang lalim ng idea talaga ni Magnus, A5 para kontrolin ang space ng queenside. Space pa rin yan Okay, may control pa rin yan at may napipigilan din yan sa black sa queenside. At nag-bishop F5, ayun, tinarget ni Sargsyan yung pawn C2. Maaari pong mag-knight B4 yan at maatake ang pawn sa C2. In-E4 kagad, sinalubong lang. Bishop G4, Queen D2, yan na naman. Ito yung mga napupulot ko kay Magnus, Mga mukhang pangit pero, talagang pangit Unang-una, binarahan ng bishop. Dito po kasi ang natural, F3. Yan ang natural Tapos, magbi-bishop E6 ang black dito na parang tipong, nag-F3, tempo ba yon? Hindi
Kumbaga parang inistorbo lang po ang formation ng puti na yung F3 ay nakakapagpabara. Barado na nga yung bishop sa E4, nadagdagan pa. So parang may slight positional defect pagka ganito ang pawn structure. Kaya ginagawa nila yon mga kamatsas. Okay po, para maunawaan nyo yung nakapaloob sa kanilang mga bitaw ng ideas. Kaya, ayan. Pag bishop G4, ayaw pa istorbo ni Magnus, nag-queen D2 naman. Yun nga lang, may abalang konti. Kasi barado bishop niya eh. Nag-rook C8. Okay? Forma-forma lang. Pag nagkabukasan sa C-file, syempre tumatagos po ang idea ng rook C8 dyan sa C2 pawn ng puti. At nag-H3. Inatake muna ang bishop para mapaalis yan. Umatras na at nag-knight D5. Ayan, kumbaga. Si Magnus naman ang mangungulit. Knight D5. Kinain ng bishop. Takes. At nag-knight E5. Ayun, para ilulundag yung knight sa C4. Okay, yun nga lang ay bishop pair na kay Magnus. At dahil nag-knight E5, dapat malinaw ang mata natin palagi sa mga ganyang basic threats, no, na gagawin ng kalaban natin. Nag-C3 naman si Magnus. Kung ako po ang puti, yan din ang ititira ko. Very logical naman eh, di ba? Siyempre, naka-threat, itulak mo. Depensado ng matibay. Pero sa computer, ang gusto knight D4. Ayan lang, ibang usapan na to. Yan ang gusto ng computer. Knight C4. Parang may nakikita nga kung ano eh, ang gandang idea ng knight D4 eh. Imagine niyo mga kamatyas yung pawn B3 then pawn C4, bishop B2. Imagine niyo ang gandang positional na ma-achieve yun ng puti, no? Oh, ang lakas nun. Okay. Pero balik tayo mga kamatyas dito sa ginawang C3. Nag-queen C4, istorbo muna sa knight at nag-queen D1. Kulit ni Magnus, ano? Paatras-atras abante lang. Parang kumakambyo lang ng queen eh. Pero mga kamatsas, hindi kasi pwede mag-knight D4. Pag nag-knight D4, kitang-kita may knight takes D5. Makukuha yung pawn sa D5. Okay? Kaya nag-queen D1 lang, depensa sa knight, at the same time, yung bishop ay para bigyang kalayaan na makadevelop. Nag-knight D3. Patuloy sa pang-iistorbo si Sargsyan. At nag-bishop F3. Ha? Okay. Grabe, ang galing, ano? Ang galing ng bishop F3, oh. Simple pero rock. Alam nyo kung bakit? Ito threat, oh. Bishop E2. Ipipin. Ang galing, ano? Kinain na. Rook takes. Kaya kinain po para wala ng bishop pair si Magnus. Alam natin, bishop pair, marami pong nagagawa yan pag kumpleto yan dalawang matulis na espada, no? Pana kung tawagin natin. Kaya dito ay knight and bishop, minor pieces combination. Kumbaga parang medyo na-relief dito si Sargsyan na, okay, wala ka na ng dalawang espada, pantay na tayo. Nag-rook C7. Maagang pagdepensa sa E7. Tama po yan mga kamatsas kasi backward pawn yan at kitang-kita naman na aatakihin talaga yan hanggang dulo. Inaatake kasi pag mga backward eh. Rook E1, ayan na nga. Nag-H5. Ano idea na H5? Mag-H4 gagapang ng ganon. Okay, pag nag-G4 mabubutas ang F4 square. At in-H4 lang ni Magnus. Ayan. Dapat po talagang meticuloso or talagang sensitive tayo sa bawat tira ng kalaban natin mga kamatsas. Para hindi tayo malusutan ng anumang mga gaya niya, no? May simpleng pitik. Pero pag hinayaan ng puti yan na maka-H4, ay nako. Yang maliit na yan, lalaki yan. Kaya kailangan bawat anyo ng problemang paparating, solusyonan mo na, maaga pa lang. Okay? Nag-H4 at nag-Rook E8. Okay, talagang todo yakap sa E7. Igaganon ba? Parang napapasiban ako dito kasi may depensa na eh, no? Nag-King G2, okay, islog-islog, kunakunachi, A6, islog-islog, abang-abang, ano gagawin mo? Nag-Rook A1 muna. Rook A1, o kasi wala namang purpose dito yung torre. So ito kahit papaano didepensa sa pawn, no, para hindi bumagsak yan. Nag-Queen B5, ayun na nga. Yan na nga yung naaamoy dito ni Magnus na pwedeng atakihin ng queen yung pawn eh. O imagine niyo kung ang torre nandito, Queen B5, hindi makakagalawang knight kasi binabantayan yung pawn sa A5. Nag-Knight D4. So yun ang purpose ng rook sa A1. So, depensado na yung pawn sa A5. Pero dito mga kamatsas, kitang-kita may challenge na pinapakain ni Magnus ang pawn sa B2. Ano?
Kakainin ba yan o hindi? Kinain nga ni Sargs yan. Yun nga lang mga kamatsas. Bakit kaya kinain? Pwede namang umatras eh. Para sa akin, atras na lang eh. Medyo risky ito, no? Kailangan matapang. Medyo matibay ang nerve mo dito sa Quintix B2 line. Pero kitang-kita naman sa evaluation bar, safe eh, di ba? Pero sa palagay nyo po, ano ang follow-up move dito na pinuri ng computer, good move, sa laman ng sacrifice po na yan? Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook E2, good move. Queen takes C3, tapang ni Sarge yan, no? Bakit kaya matapang? Rook C2, another good move, kitang-kita naman eh. 'Di ba? Force yung queen takes, force din yung rook C2 para kuhanin ang tore sa C7. Pero ito yung laman mga kamatsas. Ito yung nagustuhan ko kay Sarge yan kung bakit ko siya napuring malakas ang loob. Boom. Queen takes knight. Kwentado na niya yan. Doon pa lang sa pag queen takes B2 na kwenta na niya na meron siyang ganyang sacrifice. Which is, napuri ng computer engine, brilliant pa nga eh, sacrifice eh. Kinain yung, teka muna, kinain yung tore. Quality up lang ang pinili ni Magnus. Bakit kaya mga kamatsas, ano? Kasi kung ito ang kakainin, ito po ang laman. May rook takes C2. Sadyang pa queenless. Pero halimbawa kasi kung mo nakatapat yan dyan, iwas natin. Halimbawa, mag queen A4. Threat yan, ano, para may tempo. Rook EC8. O ayan, dodoblihin lang. Pero tignan nyo, parang dito, ibig sabihin, parang positional dead na pala dito ang puti. Lamang ang black sa evaluation bar, walang magawa dito kahit may queen. Nakita nyo po, no? Malawak pa ito, tong position na to. Pag tinuloy, talagang accurate sa accurate, lamang talaga black dito mga kamatsas. May target din kasi sa pawn F2 later on sa ganitong tema. Pero higher level ito ng positional understanding para mai-apply ito. Kaya yun ang ikinahanga natin or ikinahanga ko kay Sarge yan kasi tama yung decision niya. Tapang, Magnus Carlsen pa kalaban. Boom! Pero si Magnus, perfect naman yung pinili niya. Rook takes C7. Perfect. Hindi siya natakam na kainin yung sacrifice queen. Mas okay po ang rook takes C7. Safe yan. Kasi quality up, lalabas, no? Quality up. Ayun, no? Diba? Nag-brilliant ka. Sunod naman, blunderacious. Bumigay. Patay tayo dyan. Bumi! Yun lang. O, dapat ang accurate daw. Ay, naku, mabigat din, ano? Knight takes D5. Para yung bishop magkaroon ng power, may threat po sa tore. Ayun. No, ang galing din ng knight, may threat din sa tore. Continuation, pakita ko lang po, bishop takes D5, queen takes A1. Ganito na papasukin. Bishop takes A1 and bishop takes B7. Tapos magki-king G7. Kasi pag kinain ito, may ganon. Okay. Makukuha din yung pawn. Pero kitang-kita sa evaluation bar, equal. Opposite colored bishop pa, drawish yan mga kamatsas. Okay? Yan, pasensya na po ha. Hinihimay-himay ko sa inyo mga kamatsas para mas lalo nating maunawaan. Pasensya na po kayo kung medyo natatagalan yung iba, no? Pero gusto ko kasing himayin eh. Kung gusto mong hinihimay, comment down below. Alright, balik tayo. Nag-queen B4 si Sarge yan. Hindi niya natumbukan ang perfect knight takes D5. Queen A4, yun lang. Mananalo ka naman kay Magnus eh. Pero kailangan consistent ka. Pag hindi ka consistent kay Magnus, patay ka. Ganyan ng level na kalaban mo si Magnus. Naku po. So, Queen A4. Queen to Queen. Queen B2. Siyempre, pag kinain-kain, wala nang buhay eh. Positionally dead na ang black dito kasi nga weak pa yung pawn B7. Kaya tama lang yung decision ni Sarge yan na iwas ka hanggang dulo sa mga palit-palit. At nag-rook A2, todo habol. Nag-queen B1, rook E2. Ayun na. Yung weak backward pawn sa E7. Bishop F8. Okay, depensa muna. Bishop E4. Inatake ang reyna. Yun talagang pagkakinain, kain lang. Wala na, hanggang dulo na. Palit-palit na eh. Daanin na sa... Dinadaan na sa yaman. B5. Ayun, nakipagsabayan. Kain. Okay, may kain din naman sa queen eh, no? Bishop A2. Depensa lang sa pawn D5 at nag-rook B8. Okay. Palag-palag pa, no? Palag-palag. Pero ayun na eh. Pag nakuha yung pawn A6, mabigat na yan eh.
Knight D7 talagang wala na, baliwala na kay Sargsyan. Bahala ka na diyan. Ang gustong ma-achieve ni Sargsyan ay posisyon na kahit papaano ay sumisipa kaysa sa matalo siya ng walang kalaban-laban. So, yan ang mga decision ng mga malalakas na players. Ano? Rook B6, tinapatan po ng rook to rook, umilag, threat ampon, pero tiyaga muna. Yan. Pag may tiyaga, may nilaga. Nag-rook A7, Bishop C4, tingnan niyo po yung mga gapang ng tiyaga. Oh. Bishop G7, at nag-rook A2, ayan, oh, parang nagbabalak dito na kakainin yan tapos kain ng pawn A4. Okay. Malakas kasi yung knight pero hindi pwede. Hindi pa pwede, no? Nag-A6 muna. Maganda yung A6. Kasi po pag kinain to, kain, rook takes, may rook takes A5 din. 'Di ba? O, nag-A6. Alright. Hindi pa rin pwedeng kainin yan. Nag-king G7 lang. Bakit po? Kasi pag nag-rook takes A6, pakita ko sa inyo, may rook takes knight. Ayun. Lalabas, one rook up ang ilalamang dito ng puti. May ganyang simple tactics. Kapag naman ang ginawa ay knight takes A6, baldado naman yan. Rook takes A4, paano ngayon ang knight sa A6 na nakapin? Baldado. Ito na po next niyan. Pagpapatungin na yan, laglag ang isang pyesa pa. Okay po? So, yan ang paliwanag dyan para inyo pong matutunan. Okay. Balik tayo. Nag-king G7, waiting lang. Ayun na. Nainip na si Magnus. Tinagpas na ang knight. Kain and then rook takes A4. Okay. Opposite colored bishop man pero may powerful paspon kasi dito na involve eh. May factor ng paspon eh. Kaya hindi masasabing parang opposite colored bishop yan coach, tabla yan. Hindi. May pawn eh, may paspon eh. Nag-bishop E5, rook A3 muna. Anong plano? Gaganon. Bishop D6, rook B3. Okay. Nag-king F8. Kumbaga walang worries dito na mag-rook B7. Okay, kain-kain. Yung lalandingan naman, anytime kontrolado ng bishop. O pero, yan ang mga binibili ditong ideas, mga kamatyas, na wag nating madaliin. Improve the position muna. F4 muna si Magnus. King E8, yun. Improve the position. King D7, ayun. Yan ang mga kailangan. May mga binibili na proseso na dapat nating matutunan sa style ng world number 1. Kinain, kain, at nag-bishop C7. Ayun, no? Alam na alam ni Magnus kung ano yung mga ipapalit niya, no? O imagine niyo hindi pansinin, kain-kain, may gapang King G5, makukuha, another paspon na naman. Bishop E5 ang ginawa. Bakit gumanon? Talaga? Okay. Gets na. Kung magiging G5, may Bishop F6, may bawi. Kaya lumapit man, makuha man yun, may bawi. So, walang power gaano. Rook B6. Okay, threat yun. Bishop F6. Cover para hindi na rin makaking G5. Rook E6. Naku po, ano kaya yung Rook E6 na yan? Gaganon. May ganon ba? Oo nga, no? May ganon. May D6. Rook A8, chumek muna. Okay, King D8, D6. Grabe talaga mamilit talaga si Magnusing. Grabe mamilit. Mamaw talaga. Nag-rook B8, tineret ang bishop. Bishop C6 muna. Aray ko, mag-A7 na. Check. Ayun. Pag rook E4, what a move by Magnus Carlsen. What an amazing endgame. Galing. Galing ng endgame, ano? Sabi nila talagang pag si Magnus daw talaga magaling sa endgame. Opposite colored bishop. Very easy application. Resign dito si Sargsyan. Huwag muna kayong alis mga kamatyas ha. Susunod natin ang crucial game ni Magnus and Keimer, ang number 1 Germany player. Malakas din yun si Keimer mga kamatyas. Bakit nag-resign? Kasi po mag-A7 na. Halimbawa kain, meron pa kasimpon mag-A7 na pagka gumanon, di check lang. Wala na. Ganun lang. Kahit pala wag nang i-check, kahit pala diretso na queen na Wala na pala, no? Pag rook E4, halimbawa dito naman, A7, wala. Gaganon pa rin. Grabe talaga endgame ni Magnus. Galing ng mga sundot niya talaga. Okay, sunod na kagad natin mga kamatyas. Ang mabigatan, di nasa winner's bracket siya. Bungad pa lang, na-knockout si Sargsyan sa score na 2.5.5, no? Si Keimer nanalo din, kaya nakaharap ni Magnus.
Pumili uli tayo ng isang game na matindihan. Analyze natin. White uli dito si Magnus. At after nito, pakita ko na po sa inyo yung bracket nila at kung ano yung kung sino ba yung mga nanalo, sino ba yung mga nalaglag. Yan. Nag D4 si Magnus, Knight F6 si Kamer, C4, E6, Knight C3, Bishop B4. Nimso Indian defense. Ang ginamit, nag E3 lang. Yan, simple lang. Wesley So, laging ginagawa yung E3 lang. Nag-castling, Bishop D3, simpleng develop lang. Nag D5, develop lang din. Control the center, Knight F3, kinapture ang C4. Parang kahawig na ng Queen's Gambit accepted to, no? Parang kahawig na siya. Bishop takes C4, nag C5, parang Queen's Gambit accepted eh. Kaibahan lang mga kamatyas, sa Queen's Gambit accepted yung bishop nasa E7. Dito kasi nasa B4 eh. No? Medyo may mix eh. Castling, kinain ng D4, kinain. Ayan. Kaya kinainan po dyan sa D4 kasi ang plano ng black dito ay magkaroon talaga ng isolated po ng white na hanggang dulong tatargetin ng black. Nag B6. Ayan. Para de-develop to B7 ang bishop. Okay, simple lang. Queen E2. Okay, bookline pa, no? Walang surprise pa dito. So, develop lang. Bishop B7, Rook D1. Kumbaga, piano pa to, piano. Pag sinabing piano, bookline pa. Ilang beses nang naulit-ulit, no? Piano pa yan. Nag H6, bago yun, ha? Bagong idea ko yung nagamit ko na yun, ha? Oo nga, no? Pagka very natural at palaging nagagamit, pwedeng tawaging piano pa yan. Pag sinabing piano, smooth pa yan. At nag H6 para maiwasan po ang nakakailang na Bishop G5 na pin. Bishop E3 lang, okay. Hindi ari sa G5, di sa E3 lang pumreno si Magnus. At yan po ang novelty. Ayun, nawala na sa pagka-bookline. Kasi ang old lines, ang palagian po ay Bishop F4. Yan pala palagian. 10 games ang nakatala. Ayon po sa record ng chess.com opening database. Pumapangalawa ang Knight E5. Pangatlo ang H3. Pang-apat ang A3. At itong Bishop B3 meron na rin. At novelty Bishop to E3. Okay, kinain. Kain. Bakit po kinain? Kasi tatargetin dito ni Kamer yung pawn sa C3 hanggat maaari. Yan ang tatargetin sa C file. Knight C6 develop. Bishop D3. Yun nga lang. Dalawang espada pa rin. Si Magnus pa ang nag-handle. Ingat ka, Kamer. Ingat ka. O, kasi si Magnus ang gumagamit yan. Hindi naman pangkaraniwang grandmaster lang o kung sino man. Ano? Rook AC1. So, maagang proteksyon sa C3. Knight E7. Ayan na. Iikutan na. Pupunta na po yan sa D5 or sa F5 para matarget, ma-pressure yung C3. At nag-C4. Okay? Para, syempre, iba yung may control sa D5 na pe-prevent din po kung sino yung mga piyesang po pwedeng kumuha ng D5 square. At nag-Knight F5 na nga. Okay. So, threat sa bishop. Kinain lang po. Yun, ano? Yun ang binibili. Kasi kung ako dito, mai-intimidate akong kainin to. Kasi pag kinain, tinan nyo, yung E4 square parang kuhang-kuha. Parang binigay lang sa black. Bagamat double pawn mga kamatyas, yun nga lang syempre. Yung E4 kuhang-kuha Kung ako parang ayokong kainin yan Pero syempre, Magnus ito, napuri pa yung tira na yan, good move pa, kinain, at nag-D5. Yan. Ano plano ng D5? Para matakpan ang power ng diagonal bishop. At ano pa? Square clearance. Na magamit yung D4 square ng knight. Maganda yung knight pag nasa gitna. Imagine niyo po. Nag-queen D6. Okay. Para may push F4. Okay. Nag-queen B2 lang. Ano idea ng queen B2? Naku, malakas ang idea. Malakas. Alam niyo tirang ito? Hindi simple yan. May C5. Imagine niyo. C5. Hindi pwedeng kainin, bitin ng bishop. Ganda nung C5 na paparating. Nakita ni Kamer. Bishop A6, may atake pa. Nakailag na sa threat, wala na yung pin, may atake pa. Ganda ng tira na yon. At nag-Knight E5. Dinipensa, dinagdagan ng depensa kasi kakainin nga po, dalawa na umatake. Nag-Knight E5 para depensahan. Pero, kitang-kita na may question mark. Ibig sabihin, hindi gusto ng computer ang tinira ni Magnus. Ano ngayon ang dapat na gawin dito? Dapat daw Queen B3 lang.
islog lang pala na gano'n, ano? Isod lang konti, depensa lang. Parang ang hirap gawin, ano? Parang napaka-passive ng queen. parang parang kulang ang function eh. Parang dinipensahan lang, ganun lang. Pero yung queen, parang kulang eh. Nakukulangan ako mga kamatsas. Ano? Pero yan ang accurate move. O, balik tayo. Di natin ma-question ang computer engine. Yan ang pinakamalakas sa panahon ngayon. Malakas pa kay Magnus yan eh. Kaya hindi natin pwedeng questionin na mali ang tira mo, computer. Mali. Hindi natin dapat silipin na ganun. So, knight e5, knight g4. Okay, para mawala yung knight. Bishop f4. Rook e8. Nako, talagang grabe. Doble-doble tension sa knight e5, oh. At, kinain na po. So, may atake sa queen. Siyempre, kailangan piliin yung bishop. Knight e3. Laglag na ba to? Laglag na ba? May rook d4 ako nakikita eh, no? Pero kinain pa rin po ni Kaymer. Yun lang. Kasi, siguro iniisip dito ni Kaymer, pag rook d4 kasi, meron siyang counter rook e4 na hindi babagsak yung bishop. Pero kitang-kita, may question mark. Delikado yan. Bumi na yan pagka ganyan. Tingnan nyo pa evaluation bar. Ay, nako. Tirik na tirik pagkatangkad-tangkad sa puti. Dapat daw ang accurate dito ay rook c5. Mahirap gawin yan. Parang wala lang din eh. Oh. Pero parang dodoble battery para pilahan yung c4. Okay. Pero dahil minadali ni Kaymer mga kamatsas, ayan, okay, papasel ko uli sa inyo. Ano ang tamang panghatol sa tinira ni Kaymer na yan? Good move yun na nakuha naman ni Magnus na tumbukan. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. D6, iniisip ko nga rook D4 lang ang laman eh. May rook E4 eh, di ba? Yung pala may D6 pala oh. May pa D7 na paparating. Okay, sige. Nag-bishop E6. Pag nag-D7, paano kung mag-D7? D7 nga. Double. Nagpa one piece down ah. Ang agang sumuko ah. Ang agang giniba. Takes. Oh, one piece up. Sa isang iglap. One piece up dito si Magnus. Grabe, napakadali ng chess kay Magnus. Daling-dali siya. Ang hirap ng chess eh. O, Queen A4, double attack. Queen D2, protection lang. Nag F4, gulo-gulo. Knight F1. O, nagpaniguro muna si Magnus. Baka mamaya may mga kalikalikot eh. Higa muna yung knight. Higa muna pero mamaya gigisingin yan. Hindi yan habang buhay tulog. Nag F3, talaga nanira na, gulo-gulo na, kinain lang. Rook E6, parang habol ni Kaymer, makapalag ng gulo-gulo dyan. Knight G3 lang. Rook G6, King G2, H5, so H4 para habulin ng bawi yung isang pyesa, pero nag Queen D5 lang. Ayun. May threat sa F7, may threat sa H5. Accurate, ano? Talagang bahala na gang to. Bahala na gang. H4 oh. Hinain lang. King H7. At dito po, okay, ayun. Yun lang. Kasi may check. Angat eh. Aangat yung king. Delikading eh. Kinain, sabayan na. Bahala ka na dyan. Parang sa isip ni Kaymer, bahala ka na dyan. Wala na. Persado na yung ginagawa ko. Kinainan lang oh. Pinabawi lang yung isang pyesa. Parang ang hirap ipabawi ng ganun-ganun lang yun Kumbaga dito, okay, bawi ang isang pyesa pero tinan mo naman ang miserableng posisyon ng king mo. So yan po ang realization na in-apply dito ni Magnus. Rook F6, check, harang ulit, check, harang ulit, ayun. Malinis, di ba? Ilang combo lang. Rook D6, wala na pong solution to protect the wala na pong solution to protect the G6, magko-queen to E8. And then, may queen H5 at kuha yung rook. Pag hinarang, kain yung queen. Okay po? Ito po yung mga naging resulta. Ito pa yung isang naging putok na balita. Sindarov natalo kay
Danil Dubov, mga kamatsas, na 3-0 ni Danil Dubov. Si Sindarov, bungad pa lang, talo na kagad si Sindarov. Oh. Pero okay lang. Ano naman to rapid lang naman to Iba naman ang katumbas ng long game na power ni Sindarov. At siya pa rin ang lalaban for World Chess Championship against Gukes. Kaya kung matalo man ito sa gantong rapid, hindi mababago ang pagtingin sa kanya. Okay? Maaring, syempre, galing siya sa long game tournament, nanibago lang, mga kamatsas. Nanibago lang siya. So, ganun talaga. Yun, naalis ko na yung picture ni Magnus. So, siguro mag-a-adjust pa si Sindarov sa mga rapid at online. Online po kasi ito, mga kamatsas. May mga kamerang nakatapat. No, ganun ang nila ang setup nila ngayon. Pero nababantayan naman 'yan. Wala naman dayaan dito. So na 3-0 ni Dubov si Sindarov. So tingnan natin sa mga susunod, baka silipin natin yung game na 'yon. At ito po ito yung sa quarterfinals bracket. Ito ngayon na magtatapat. Yan, actually semifinals na yung tumalo, yung si Dubov natalo ni Halsarin. Ayun. Pero kung si Sindarov sana yung nakalusot, baka pabagsakin ni Sindarov itong si Nihal Sarin sayang ito po, semifinal round sa winners bracket, Magnus Carlsen versus Denis Lazabic. Tindi rin ni Denis, Jan Kirstov Duda, yung tinalo ni Wesley nitong nakaraan. Suki ni Wesley yan Kalaban si Nihal Sarin. Okay, at sa losers bracket, yan po ang mga maglalaban. Nawala na rin talaga si Sindarov kahit sa losers bracket. Okay po, mga kamatsas, maraming salamat po. Sana po ay na-inform kayo dito sa championship ng chess.com Open. Sana po ay lagi po kayong makasubaybay dito, papasadahan natin yung mga, especially laro ni Magnus na malakasan. Kala ko magtatapat si Magnus at Sindarov, ganda sana Kaso wala na, buhay na manuhan ni Danil Dubov. Kung kayo po ay nasa mga oras na to nanonood pa, lapag nyo lang po ang inyong comment section sa comment. Lapag nyo lang po dulo. Ibig sabihin, nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. Salamat po sa inyong suporta, mga kamatsas. Don't forget to subscribe, mga kamatsas, sa channel natin, Subscribe na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. Maraming salamat po.